Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Samal sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Samal. Maimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 26. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos. Tagapagsanggalang niya't manunubos. Tagapagsanggalang niya't manunubos. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos. Tagapagsanggalang niya't manunubos. Tagapagsanggalang niya't manunubos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi at luminis sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Samal, sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Samal nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay maitatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Samal. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 5 kabanata. Ang talata po ay 1-5. Pagkatapos nito, nagpunta sa Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinasasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi niya, nagpakita po sa amin ng Diyos naming mga Ebreo. Kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang
upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moises at Aaron, at bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Ebreo kaysa mga Ehipsyo. Nais pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng Paraon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung sino si Yahweh. Ano po? Bahagi ito nung pagharap sa katigasan ng puso ng sanlibutan. Ano ba ang gagawin mo kapag ang pagsunod mo sa Diyos ay hinarap ng matinding pagtanggi o pagsubok? Magpapatuloy ka ba? Ipipilit mo ba? Paninindigan mo ba ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo upang ganapin ang kanyang ipinag-uutos sa iyo o sadyang tatanggi ka na lang at sasabihin mo, ay baliwala na lang. Hanggang dito na lang ako. Inutusan ng Diyos sina Moises at Aaron na harapin ang pinakamakapangyarihang pinuno sa lupa ng panahong iyon, ang Faraon ng Ehipto, upang palayain ang mga Israelita. Alam niyo po, ang pagtawag na ito ay hindi basta-basta. Sapagkat una, huwag nating kakaligtaan na ang kapangyarihan at kakayahan ng Ehipto sa mga pagkakataong ito ay itinatakda o sinasabing napakadakila. Kaya yung pagharap sa Faraon ay nangangailangan ng buong tapang. Ano po? Dala nila ni Moises at ni Aaron ang mensahe. Ipinasasabi ni Yahweh, payagan ninyong pumunta sa ilang ang aking bayan. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng lakas ng loob. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo pwedeng gumagawa ng kalooban ng Diyos, pero ang ating puso ay puno ng pagkatakot. Hindi po ganyan. Ang ipinapakita ng Panginoon na halimbawa sa pagganap ng kalooban ng Diyos, bagos nakita natin na sa lahat ng sumunod, sa lahat ng gumanap ng kalooban ng Diyos, sa kanilang mga puso, kanilang tinataglay ang sadyang katapangan. Pero hindi sa kanila galing ito. Ano po? Ang katapangang ito ay tunay na nagmumula sa Panginoon na siyang nagkaloob ng utos. Alam niyo po, yung utos ng Diyos sa atin ang magdadala sa atin sa mga sitwasyong tila nakatatakot. Ano po? Na ang tunay na pananampalataya, ito dapat maging maliwanag sa atin. Kahit sa gitna ng takot, kumikilos. Hindi siya nananatiling kampante. Gumaganap siya. Ipinakikita niya yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kapag tinignan natin yung katigasan ng puso ng Faraon, ano po? At ngayon sa kasalukuyan, walang Faraon, pero ang sanlibutan
ay nagtataglay ng katigasan ng puso. Kasama na dyan yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ano po? Kaya sumagot ang Faraon ng may pagmamataas, sinong Yahweh? Wala akong kilalang Yahweh. Alam niyo po, para sa Faraon, siya ang Diyos ng Ehipto. At wala siyang kikilalaning ibang otoridad kung hindi tanging siya lang. Kaya nung ipinakilala si Yahweh sa kanya, naku, sino yang Diyos na yan? Ano po? At sa kasalukuyan, yan din ang tugon na tinatanggap natin sa sanlibutan. No? Bakit kailangan mo pa magsimba? Bakit mo pa kailangang magtapat sa Diyos? No? Ang mundo po sa kasalukuyan ay bulag sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang basta bulag. Alam nyo, gustong-gusto ng sanlibutan na atakihin, na pagmalakihan at sabihin sa Panginoon na siya ay mas makapangyarihan. Pero alam naman natin ang katotohanan na mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen? Pero alam nyo, ang nakakatuwa sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sa kabila ng unang pagtanggi, hindi sumuko sina Moises. Ipinaliwanag nila ang seryosong kahihinatnan ng hindi nila pagsunod sa Panginoon. Na kapag sila ay hindi sumamba, may panganib, may sakit, may digmaan. Alam niyo po, nung panahon nila, ang pagsamba, ito ay hindi luho. Ano po? Ang pagsamba ay sistema ng pamumuhay, kakayahan, disiplina. At alam niyo po, tayo'y naniniwala na kahit sa kasalukuyan, tinatawag tayo ng Panginoon sa ganitong uri ng pagsamba at pananampalataya. Isang paglilingkod sa Diyos na may kalakip na pagtitiyaga. Alam nyo, ang nakikita lang ng paraon yung trabaho ng mga Israelita, yung kanilang napapala, yung ginagawa. Ano po? Bakit ilalayo ninyo ang mga tao sa kanilang trabaho? Ang tanong niya. Ayaw ng Faraon na sumambang mga tao dahil mawawalan siya ng manggagawa. Alam niyo po, sa kasalukuyan, ang sistema ng mundong ito ay parang ang Faraon noong unang panahon. Gusto ng mundong ito na maging abala tayo sa trabaho, sa pagkita ng pera, sa mga bagay na material. Yung wala na tayong oras sa Diyos. Ano po? Yung ang labis nating kaabalahan, nababaliwala na yung ating espiritu. Yung espiritual natin ay nagiging alipin ng mga bagay ng sanlibutan ito. Na yan po, labag at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi po masamang magtrabaho. Mawalang galang na sa mga may trabaho. Hindi po masamang magnegosyo. Kalooban ng Diyos na tayo'y magkaroon ng kakayahan upang suportahan ang ating mga pangangailangan. Pero yung mga sobra-sobra, yung naaalipin ka na, hindi ka na nakakapagsimba, hindi ka na nakakasamba sa Panginoon kasi busy ako sa trabaho, maraming overtime. Busy ako sa negosyo, maraming opening. Ayan po, nagiging alipin na tayo. Ang tanong, sino ngayon ang ating pinakikinggan? Ang tinig ba ng Diyos o ang tinig ng sanlibutan?
ang tinig ng pera, ang tinig ng pag-unlad, o ang tinig ng takot. Baka naman nababaliwala na sa atin ang tinig ng Panginoon. Ang kwento ng Eksodo ay hindi nagtatapos sa pagtanggi ng paraon. Nagtatapos ito sa pagpapakita ng Diyos kung sino siya. Ang Diyos ang nagpapalaya. Huwag nating hayaan na ang mga trabaho, ang takot ng sanlibutan ito ang maglayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Harapin natin ang Faraon. Harapin natin ang sanlibutan. Kasama ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa amin at pagkakaloob ng iyong salita. Kami po, Ama'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin ang mga panahon na kami ay malayang sumamba at sumunod sa iyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. At sa pagkakataong ito, ang aming panalangin, bigyan mo po kami ng pagkakataon na makabawi upang masunod at maganap ang iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig na kami, Panginoon, ay hindi maaalipin ng salapi, hindi maaalipin ng mga trabaho ng pagninegosyo. Hindi kami maalipin ng mga bagay ng sanlibutan ito, kundi kami ay magpapailalim sa iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Samal sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ikaw po ang magbuo sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Samal. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pagkakaisa upang tunay maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Samal. And we declare a fire of revival sa bayan ng Samal sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. At ito'y maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y kalooban ng kapangyarihan upang sa kanilang pagpapahayag ng iyong katotohanan at kaligtasan sa mga bansang itinalaga mo para sa kanila, dumaloy ang iyong kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. As we also declare your blessings sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Ikaw ang maglantad sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay maitaas ang pangalan ng aming manunubos sa aming bayang Pilipinas. As we also declare your blessings sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng mga pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila
sa misyon na ipinagkaloob mo. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Mapangyari ang iyong dakilang kalooban at tunay maganap ang iyong naisin. As we also pray for the release of your blessings amang Diyos sa mga bansa ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo ang mga bayang ito, dumaloy ang santong espiritu mo. Maging sa China, sa Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at America. We declare the fire of revival upang ihatid din nila sa mga bansang nangangailangan. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with working, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Thank God. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.